Isang umaga sa Barangay Rawis, lungsod ng Legazpi, biglang bumigat ang hangin na dati puno lang ng alat mula sa dagat at usok mula sa mga nag-ihaw. Isang matapang na amoy, masangsang at hindi pamilyar, ang gumapang mula sa isang maliit na paupahang apartment, sinasakop ang bawat sulok ng Sapa Street. Ang apartment na iyon, isang simpleng kwadrado na maisukat na 4x6 na metro, ay tahanan ni Elena Reyes, isang 34 na taong gulang na ina, at ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Maya. Karaniwan, ang kanilang munting espasyo ay puno ng buhay, tawa ni Maya, tunog ng telebisyon, at ang palakaibigang boses ni Elena. Ngunit sa loob ng 2 araw, nanahimik ang lahat. Walang anino ni Elena o Maya ang nasilayan sa labas. Lumakas ang pagdududa ng mga kapitbahay nang mapansin ni Mang Nestor, isang matandang residente, ang tumpok ng mga sulat at isang plastic bag ng pagkaing in-order online na nanatiling nakatiwangwang sa harap ng kanilang pinto. May kung anong kaba sa kanyang dibdib, agad niyang ipinagbigay alam ito sa kapitan ng barangay. Hindi nagtagal, kasama ang ilang tanod at iba pang residente, na pagdesisyonan nilang tumawag sa Legazpi City Police Station. Bandang 9:45 ng umaga, dumating ang mga pulis. Sa pahintulot ng may-ari ng apartment, pinuwersa nilang buksan ang pinto. Ang sumalubong sa kanila ay isang tanawing nagpatigil sa paghinga ng lahat. Sa sala, malapit sa isang lumang sopa, nakahandusay ang walang buhay na katawan ng isang babae. Sa katabing silid, natagpuan ang isang maliit na bata, nakahiga na parang natutulog, na may kumot na nakatakip sa kalahati ng kanyang katawan. Ang masangsang na amoy na kanila pang naamoy sa labas ay mas matindi sa loob, nagmumula sa 2 katawan na tila mahigit 48 oras ng walang buhay. Agad na naglagay ng police line ang mga otoridad at sinimulan ang masusing pagsisiyasat ng Scene of the Crime Operatives, SOCO. Sa paunang pagsusuri, wala silang nakitang malinaw na senyales ng karahasan sa mga biktima. Ngunit isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala ang pumukao sa kanilang atensyon, isang puting tasa na may natuyong likido na may bahid ng kulay asul. Maingat itong kinuha ng team para sa pagsusuri sa forensic laboratory. Sa labas, ang mga kapitbahay ay hindi makapaniwala. Ang ilan ay umiiyak, ang iba ay nagbubulungan, puno ng takot at pagtataka. Napakabait ni Elena, wala siyang kaaway dito, sabi ni Aling Lita, nakatabi lang ang apartment ng mga biktima. Idinagdag pa niya na noong nakaraang gabi, narinig pa niya ang tunog ng telebisyon mula sa loob, ngunit bigla na lang itong tumahimik. Hanggang sa pagdating ng tanghali, dinala ang 2 bangkay sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital, DIRINZE, para sa otopsya. Wala pang opisyal na pahayag ang pulisya tungkol sa sanhi ng pagkamatay. Ngunit ayon sa isang impormante, malaki ang posibilidad na namatay ang mag-ina dahil sa isang mapanganib na kemikal na kanilang nainom. Samantala, napuno na ng mga usisero ang paligid ng apartment. Ang makipot na kalye ay nagsikip dahil sa mga sasakyan at tao, kaya't kinailangan pang limitahan ng mga pulis ang pagpasok at paglabas sa lugar. Hindi makapaniwala ang marami na ang mag-inang kilala sa kanilang ngiti at kabaitan ay magkakaroon ng ganito kalagim na wakas. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw sa isip ng mga investigador, ang simpleng puting tasa sa mesa ang naglalaman ng susi sa misteryo ng kanilang pagkamatay. At dito, isang malawak na investigasyon ang magsisimula sa puso ng lungsod ng Legazpi. Pagsapit ng hapon, ang Sapa Street ay nababalot pa rin ang dilaw na police line. Ang masangsang na amoy ay bahagya pa ring nanunuot sa hangin. Patuloy ang paglabas-masok ng mga taga-SOCO, bit-bit ang mga plastic bag na naglalaman ng mga ebidensya. Sa gitna ng sala, ang puting tasa ang sentro ng lahat. Ang natuyong likido na may kulay asul sa ilalim nito, bagamat kaunti, ay sapat na para magdulot ng hinala sa mga investigador. Ayon sa isang miyembro ng SOCO na tumangging magpakilala, ang paunang pagsusuri ay nagpapakita ng pagkakaroon ng isang mapanganib na kemikal na karaniwang ginagamit bilang pamatay peste sa bahay. Ngunit hindi pa ito kinukumpirma ng pulisya bilang sanhi ng pagkamatay. Base sa investigasyon, ang pinto ng apartment ay nakalock mula sa loob. Walang senyales ng sapilitang pagpasok o anumang bakas ng paglalaban. Ang mga mahahalagang gamit tulad ng alahas at cellphone ni Elena ay naroon pa, buo at hindi ginalaw. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang pulisya na hindi ito pagnanakaw o marahas na pagpatay.
Maaaring may kinalaman ito sa matinding depresyon o problemang psikolohikal. Isang kapitbahay, si Mang Cardo, ang nagsabing nakarinig siya ng iyak ng bata mula sa apartment 2 gabi na ang nakalipas. Akala ko nagmamaktol lang si Maya, kaya hindi ko na pinansin. Kung alam ko lang, sabi niya na may halong pagsisisi sa kanyang boses. Natagpuan din ng mga pulis ang isang maliit na sulat kamay sa mesa, malapit sa puting tasa. Hindi pa ito isinasa publiko, ngunit ayon sa isang source sa loob ng kapulisan, ang nilalaman nito ay maaaring magbunyag ng motibo o ng kalagayang psikolohikal ng ina bago ang kanyang kamatayan. Samantala, sinimulan na ng Legazpi City Police Office ang pagtatanong sa mga saksi, kabilang ang mga kapitbahay, may-ari ng apartment, at ang delivery rider na huling naghatid ng pagkain. Ayon sa rider, sa huling paghahatid niya, walang nagbukas ng pinto. Isang boses lang ng babae mula sa loob ang nagsabing iwan na lang ang pagkain sa labas. Pagsapit ng gabi, pinalawak ang investigasyon. Pinuntahan ng mga pulis ang mga tindahan ng kemikal sa paligid, hinahanap kung may posibilidad na bumili si Elena ng mapanganib na substance sa mga nakalipas na araw. Mula sa kikiti ng isang tindahan sa kalapit na bayan ng Daraga, natagpuan nila ang isang record ng isang babaeng nakaitim na hijab, na kamukha ni Elena. Bumili ito ng panlinis at humingi pa ng karagdagang maliit na lalagyan. Gayunpaman, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung ang likidong iyon ay kapareho ng natagpuan sa puting tasa. Lalong nabalisa ang mga residente. Iba't ibang teorya ang nagsulputan. May nagsasabing baka na-stress si Elena dahil sa problema sa pera. Mayroon namang naniniwalang biktima siya ng pagbabanta. Habang hinihintay pa ng pulisya ang kumpletong resulta ng otopsya at pagsusuri mula sa forensic laboratory, nagbigay ng maikling pahayag si Police Captain Marco Cruz. Pinag-aaralan namin ang lahat ng anggulo. May ilang mahahalagang ebidensya kaming sinusuri. Hinihiling namin sa publiko na huwag munang mag-isip ng kung ano-ano hanggat walang opisyal na resulta. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, malinaw na ang maliit na ebidensya sa mesa ay nagtatago ng isang malaking lihim. At ng gabing iyon, nagsimulang mapagtanto ng pulisya na ang kasong ito ay mas komplikado kaysa sa kanilang inaakala. Kinabukasan, dinumog ng mga mamamahayag at kuryosong residente ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Sa loob ng forensic unit, walang tigil ang pagtatrabaho ng mga doktor mula pa kagabi. Bandang 9:00 ng umaga, lumabas ang paunang resulta ng otopsya at agad itong ipinasa sa mga investigador. Ayon sa ulat, natagpuan sa sikmura ng mag-ina ang mataas na antas ng organophosphate, isang kemikal na karaniwang sangkap sa mga pestisidyo sa agrikultura. Ang katotohanan ito ay nagpatibay sa hinala ng pulisya na kemikal ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Ngunit may isang detalye na nagpanginig sa mga investigador, ang dosis ng lason sa katawan ni Maya ay mas mababa kaysa sa kanyang ina. Nangangahulugan itong hindi sila sabay uminom. Posibleng ipinainom muna ito sa bata, bago inubos ng ina ang natitira. Inihambing ng mga petugas ang resulta ng laboratorio mula sa likido sa puting tasa. At nagtugma nga, pareho ang uri ng lason. Pinatibay nito ang teorya na ang puting tasa ang huling instrumentong ginamit bago sila pumanaw. Sa kabilang banda, mula sa karagdagang pagsisiyasat sa apartment, natagpuan ang sulat na nabanggit kanina. Ang nilalaman nito ay nagpatahimik sa buong himpilan. Nakasulat dito ang isang maikling mensahe mula kay Elena para sa isang nagngangalang Danny na pinaniniwala ang asawa niya na matagal nang umalis. Sinubukan kong lumaban pero sobrang lungkot na ng buhay. Patawad kung nabigo akong maging matatag na asawa at ina. Gusto lang naming matahimik. Ang pangungusap ay nagtapos sa isang tuldok na para bang hindi natapos. Ang sulat na ito ang naging pangunahing ebidensya na nag-uugnay sa kaso sa planadong pagpapakamatay dahil sa problemang psikolohikal. Gayunpaman, ayaw pang magpadalos-dalos ng pulisya. Iniimbestigahan pa rin nila kung may ibang taong nagtulak sa biktima sa sitwasyong iyon. Lalo na't may natagpuan ding huling text message sa cellphone ni Elena, ipinadala sa isang hindi kilalang numero ilang oras bago ang tinatayang oras ng pagkamatay. Ang mensahe ay maikli, panalo ka na, suko na ako. Ang maikling pangungusap na iyon ang naging susi sa panibagong linya ng investigasyon. Tinutunton na ng pulisya ang misteryosong numero at sinusubukang alamin ang lokasyon ng nagpadala.
Samantala, nagsimulang magpahayag ng malalim na pakikiramay ang mga taga-Legazpi. Naging trending pa sa social media ang hashtag na panalangin para kay Maya, na naglalarawan ng kalungkutan sa sinapit ng batang inosente sa kamay ng sariling ina. Patuloy na iginigiit ng kapulisan sa publiko na hindi pa tapos ang investigasyon. Bukas pa rin ang lahat ng posibilidad, kabilang na ang pagkakaroon ng pressure o manipulasyon mula sa ibang tao. Dahil sa likod ng isang pirasong sulat at isang tasang mailason, naamoy ng pulisya ang isang masalimuot na problema sa pamilya. At ng gabing iyon, habang isinasara ang folder ng resulta ng otopsya, isang batang investigador ang bumulong, kung hindi ito pagpapakamatay, ang salarin ay nanonood ngayon ng balita mula sa malayo. Nang hapong iyon, mabigat ang tensyon sa loob ng silid ng mga investigador sa Legazpi City Police Office. Ilang pulis ang nakatutok sa mga computer, tinutunton ang misteryosong numero ng telepono na huling nakipag-ugnayan kay Elena. Lumabas sa pagsubaybay na ang numero ay hindi rehistrado sa anumang opisyal na pagkakakilanlan at gumagamit ng prepaid card na walang kumpletong datos na nagpahirap sa paghahanap. Ngunit may ibang lead na natagpuan ang AK Forensic Team. Ang huling signal ng numero ay na-detect sa bayan ng Kamalig, mga 7 kilometro mula sa apartment ng mga biktima. Agad na nagpadala ang pulisya ng isang maliit na team sa lugar na iyon. Sa isang maliit na tindahan ng load na bukas hanggang gabi, nalaman nila mula sa may-ari na may isang lalaking nasa katanghali ang gulang na bumili ng bagong card 2 araw bago ang insidente. Ang paglalarawan ay tiyak, nakasuot ng kupas na itim na jacket, may dalang sling bag, at nagtanong pa kung maaaring gamitin ang card nang hindi nagre-rehistro gamit ang national. Agad na iniugnay ang impormasyong ito sa personal na data ng biktima. Mula sa mga talaan, nalaman na si Elena ay may asawang ang nagngangalang Danny Santos. Ngunit halos 2 taon na silang hiwalay, bagamat hindi opisyal. Iniwan ni Danny ang kanilang tahanan matapos malugi ang kanyang negosyo at hindi na muling nagparamdam. Nagsimulang maghinala ang pulisya na ang misteryosong numero ay maaaring pag-aari ni Danny. Para patunayan ito, siniyasat nila ang cellphone ni Elena at nakita ang ilang lumang mensahe mula sa kontak na may pangalang Imahal. Ang huling mensahe bago ang pagkamatay, na may petsang 3 araw na ang nakalipas, ay nagsasabing, kung hindi ka susunod, habang buhay kang magdurusa kasama ng anak mo. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa silid. Isang malinaw na pagbabanta ang ipinadala ilang araw bago ang trahedya. Kinaumagahan, mabilis na kumilos ang pinagsanib na puwersa ng Legazpi City Police at Police Regional Office 5. Tinunto nila ang huling address ni Danny batay sa lumang data, isang bahay na inuupahan sa Domingo. Ngunit pagdating ng mga pulis, wala ng tao roon. Ayon sa kapitbahay, nakita si Danny ilang araw na ang nakalipas, may kinuha sa loob ng bahay at nagmamadaling umalis sakay ng isang itim na motorsiklo. Isang kahina-hinalang bagay ang natagpuan ng pulisya sa lugar, isang itim na jacket na may mansa ng likidong may kulay asul sa loob ng bulsa, at isang resibo ng pagbili ng pestisidyo mula sa tindahan ng kemikal sa Daraga. Ito ang parehong tindahan kung saan nakita sa kili ang isang babaeng kamukha ni Elena. Ngayon, nagsimulang magbago ang takbo ng investigasyon. Si Elena ba talaga ang bumili ng lason, o may pumilit sa kanya? At bakit ang resibo ng pagbili ay natagpuan sa lugar ng kanyang dating asawa? Si Police Colonel Antonio Valdez, sa isang press conference ng gabing iyon, ay nagsabi lang may mahalagang development sa kasong ito. Nakakuha kami ng mga karagdagang ebidensya na nagtuturo sa pagkakasangkot ng ibang tao. Ngunit hindi pa kami makapagbigay ng konklusyon. Sa likod ng mahinahong pahayag na iyon, alam ng mga investigador na nahaharap sila sa isang bagay na mas komplikado. Hindi lang ito isang kaso ng pagpapakamatay, kundi posibleng isang planadong pagpatay na maingat na itinago. At sa labas, sa kung saang lugar, may isang taong maaaring nanonood sa bawat balita na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ilang araw matapos matagpuan ang mga bangkay, sinimula ng investigasyon na busisiin ang personal na buhay ng mga biktima. Ayon sa mga dating kapitbahay, si Elena at Danny ay namuhay ng maayos noon bago malugi ang kanilang maliit na sari-sari store sa Daraga dahil sa pandemya. Mula noon, nagbago ang lahat. Ayon kay Aling Lita, na kapitbahay ni na Elena sa Daraga, madalas nang magalit si Danny at umuuwing lasing.
Napakapasensyosa ni Elena noon pero sa huli hindi na niya kinaya. Madalas siyang umiiyak sa harap ng bahay ko, kwento ni Aling Lita na may namumuong luha sa mga mata. Pagkatapos noon, dinala ni Elena ang kanyang anak at lumipat sa maliit na apartment sa Rawis upang magsimulang muli. Ngunit tila hindi tuluyang umalis si Danny. Mula sa investigasyon, natuklasan ng pulisya ang history ng mga pag-uusap at maliliit na money transfer mula kay Danny patungo sa account ni Elena sa loob ng huling 3 buwan. Hindi malaki ang halaga, ngunit sinasamahan ito ng mga mensaheng manipulative tulad ng, "Dapat kang sumunod kung gusto mong tulungan pa kita. Huwag mo akong galitin, Elena. Alam mo ang mangyayari." Sinuri rin ng pulisya ang record ni Danny. Lumabas na dati na siyang nasangkot sa isang kaso ng physical abuse laban kay Elena 3 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi ito itinuloy dahil binawi ni Elena ang reklamo para sa kapakanan ng kanilang anak. Ang katotohanan ito ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng mga investigador na may paulit-ulit na pattern ng karahasan sa kanilang relasyon. Kasabay nito, nakatanggap ng impormasyon ang mga pulis mula sa isang residente sa Sto. Domingo. Isang mekaniko sa isang talyer doon ang nagsabing nakita niya ang isang lalaking kamukha ni Danny na dumating hating gabi at ipinagbilin ang kanyang motorsiklo sa isang kaibigan na may dahilan na aalis lang siya sandali papuntang ibang bayan. Ang motorsiklo ay nasa kustodya na ngayon ng pulisya para sa karagdagang pagsusuri. Samantala, nagdala ng isa pang sorpresa ang pinakabagong forensic report. Sa hawakan ng puting tasa, 2 magkaibang fingerprint ang natagpuan, isa kay Elena, at isa pang hindi pa nakikilala ngunit may partial match sa biometric data ni Danny na nakatago sa database ng pulisya. Ito ay nagpatibay sa hinala na si Danny ay nasa apartment bago mangyari ang pagkamatay. Sinimulan ng pulisya na buuin muli ang posibleng nangyari. Batay sa oras ng huling mensahe sa cellphone ni Elena, ang pagkamatay ay tinatayang nangyari sa pagitan ng 9 oras at 10 oras 30 minuto ng gabi, 2 araw bago matagpuan ang mga bangkay. Pinaghihinala ang dumating si Danny sa apartment ng gabing iyon matapos silang mag-usap sa telepono. Walang kapitbahay na nakakita sa kanya dahil ang likod bahay ng apartment ay may direktang daan palabas sa isang makipot at madilim na eskinita. Kung totoo ngang dumating si Danny ng gabing iyon, ang nangyari sa loob ay hindi isang simpleng pagkikita. Malakas ang hinala na pinilit si Elena na isulat ang kanyang huling liham bago pa inumin ng lason na sinabing pampakalma lamang. Ang hinalang ito ay pinalakas ng posisyon ng mga katawan. Ang ina ay nakahandusay malapit sa mesa habang ang anak ay nasa kama. Tila inilipat pa ng ina si Maya sa kama bago siya mismo manghina. Tinutugis na ngayon ng pulisya si Danny na hanggang ngayon ay hindi pa rin matagpuan. Ang pinagsanib na puwersa ng E5 at mga lokal na pulisya ay nagpakalat na ng kanyang larawan at pagkakakilanlan sa iba't ibang lugar, kabilang ang Sorsogon, Camarines Sur at Camarines Norte. Pinaniniwala ang nasa Bicol region pa rin siya. Ngunit ng gabing iyon, habang ipinapalabas sa lokal na dihi ang balita tungkol sa pagiging key witness ni Danny, isang kifi mula sa isang gas station sa Ginobatan ang nakakuha ng larawan ng isang lalaking nakaitim na jacket. Nakatakip ng face mask ang kanyang mukha, nagmamadaling nagpakarga ng gasolina sa isang itim na motorsiklo na kapareho ng kay Danny. At ang direksyon niya ay iisa lang, palabas ng Legazpi, patungo sa hangganan ng Albay at Quezon Province. Nang gabing iyon, sa kahabaan ng Maharlika Highway patungong Quezon, nanunuot ang lamig ng hangin. Bahagyang umuulan habang mabilis na tumatakbo ang 2 patrol car ng pinagsanib na puwersa ng Legazpi City Police at E5. Hawak nila ang larawan ng lalaking nakaitim na jacket na nakunan ng tihi. Malakas ang hinala nilang si Danny iyon. Ang signal ng cellphone na pinaniniwalaang kay Danny ay na-trace sa bayan ng Atimonan, Quezon bandang 11 oras 40 minuto ng gabi. Ngunit pagkatapos noon, bigla itong nawala. Hinala ng mga pulis, sinadya niyang itapon o patayin ang cellphone para iwasan ang pag-trace. Samantala sa Legazpi, nagdaos ng hating-gabing press conference si Colonel Valdez. Dito, iginiit niyang itinaas na nila ang status ni Danny mula sa saksi patungo sa pangunahing suspect, base sa matibay na ebidensya mula sa fingerprints, CCTV footage, at mga pagbabanta sa cellphone ni Elena.
May sapat kaming dahilan para maniwala na si Ginoong Santos ay direktang sangkot sa insidenteng ito. Nanawagan kami na sumuko na siya bago kami gumawa ng mas malaking hakbang. Sa field, si Captain Marco Cruz ang namuno sa pagtugis. Sinuri nila ang bawat checkpoint na patungo sa karatig na probinsya. Sa isang maliit na kainan malapit sa hangganan ng Quezon, isang residente ang nagulat na nakita niya ang isang lalaking may kaparehong katangian na huminto para bumili ng instant noodles at tubig. Balisa siya, nanginginig ang kaliwang kamay. Nang kausapin namin, sabi niya nagmamadali lang siya, sabi ng may-ari ng kainan. Agad na siniyasat ng mga pulis ang paligid. Ngunit dahil sa malakas na ulan at makapal na hamog, limitado ang kanilang nakikita. Sa gilid ng daan, natagpuan nila ang isang walang lamang pakete ng pestisidyo at isang bote ng mineral water na may matapang na amoy na tila itinapon ng nagmamadali. Agad itong kinuha bilang karagdagang ebidensya. Bandang 2:10 ng madaling araw, may bagong ulat na pumasok. Isang itim na motorsiklo na may parehong plaka ng kay Danny ang nakitang pumasok sa isang luma at malawak na plantasyon ng niyog sa isang liblib na barangay. Agad na pinalibutan ng mga pulis ang lugar gamit ang limitadong ilaw. Sa di kalayuan, may nakita silang liwanag ng isang maliit na flashlight na mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Narinig ang tunog ng mga nabaling sanga. Sumigaw ang isang pulis, hinto. Pulis ito. Itaas ang mga kamay. Ngunit walang sumagot. Tanging mga yabag na lalong bumibilis. Biglang, may narinig na malakas na tunog mula sa loob ng plantasyon. Ang ilang pulis ay napayuko, habang ang iba ay maingat na lumapit. Matapos ang ilang minutong paghahanap, natagpuan nila ang itim na motorsiklo na nakatagilid sa basang lupa. Nasa upuan nito ang wallet at ni Danny. Hindi kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno, natagpuan nila ang isang basang-basa na itim na jacket at isang maliit na bukas na bote na may matapang na amoy. Ngunit wala si Danny. Tanging mga bakas ng paa na patungo sa isang maliit na ilog sa gilid ng plantasyon na unti-unti nang nabubura ng malakas na ulan. Nagpatuloy ang paghahanap hanggang madaling araw, ngunit walang resulta. Kinaumagahan, natagpuan ng search team ang huling bakas ng basang paa sa maputik na pampang ng ilog, bago ito tuluyang naglaho. Walang katawan, walang senyales ng buhay. Tumakas ba si Danny patawid sa ilog o ginawa niya rin sa sarili niya ang ginawa niya sa kanyang pamilya? Pansamantalang itinigil ng pulisya ang paghahanap dahil sa mahirap na terrain at masamang panahon. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang kaso. At sa likod ng mga sirena na muling umalinggaw sa hangganan, isang tanong ang nanatiling walang sagot. Buhay pa ba si Danny o naging bahagi na siya ng panibagong misteryo sa lupain ng Bicol? Kinaumagahan, makapal pa rin ang hamog na bumabalot sa ilog Kinale, kung saan huling nakita ang bakas ni Danny. Muling bumalik sa lugar ang pinagsanib na puwersa ng pulisya at DVF team upang ipagpatuloy ang paghahanap. Kilala ang ilog na iyon sa malakas na agos at maputik na pampang, lalo na pagkatapos ng magdamag na ulan. Ginamitan nila ng rubber boats at lisham dogs ang operasyon. Ang amoy ng pestisidyo ay nanunuot pa rin sa paligid na nagpapatibay sa hinala na itinapon ni Danny ang natirang lason bago tumakas. Ngunit hanggang tanghali, walang anumang palatandaan ng bangkay sa kahabaan ng ilog. Si Captain Cruz, na nasa lokasyon, ay nagsabi sa media, hindi namin masiguro kung nalunod ang suspect o nakatakas, ngunit may mga bago kaming natagpuang lead sa paligid. Ang tinutukoy niyang lead ay isang punit na piraso ng plastik ng pestisidyo, isang basang nelo na tali, at isang piraso ng papel na may malabong sulat kamay. Nang suriin, nakasulat dito na lahat magtatapos. Patawarin mo ako, Elena. Napatahimik ang mga investigador. Malakas ang hinala nilang isinulat ito ni Danny bago niya tangkaing maglaho sa ilog. Ngunit totoong pagpapakamatay ba ito o isang palabas lang para itigil ang paghahanap? Sa kabilang banda, naging pangunahing balita sa lokal na media ang pagkawala ni Danny. Nahati ang opinyon ng publiko. Para sa ilan, tapos na ang kaso sa isang trahedya. Para sa iba, naniniwala silang buhay pa si Danny at nagtatago. Pinuntahan ng mga mamamahayag ang pamilya ni Elena sa Sorsogon. Ang kanyang ina, si Nanay Remedios, ay tanging luha lang ang naisagot. Kung buhay pa siya, bahala na ang Diyos sa kanya.
Kung wala na siya, sana'y patawarin ang kanyang mga kasalanan. Pero ang anak ko, ang apo ko, wala silang kasalanan. Samantala, iniulat ng forensic team ang karagdagang resulta ng pagsusuri sa fingerprint sa puting tasa. Kinumpirma nitong 100% itong tugma sa biometric data ni Danny. Pinatibay nito ang katotohanang siya ang huling taong nasa loob ng apartment bago ang trahedya. Pagsapit ng hapon, pansamantalang itinigil ang paghahanap sa ilog dahil sa masamang panahon. Ngunit bago umalis ang team, biglang tumahol ng malakas ang isang iisyam dog patungo sa isang kumpol ng mga damo sa pampang. Lumapit ang mga pulis at natagpuan ang isang itim na sling bag na bahagyang nakabaon sa putik. Sa loob nito ay may basang damit, isang wallet na walang laman, at isang maliit na litrato, isang family picture ni na Elena, Danny at Maya, kuha maraming taon na ang nakalipas. Sa likod ng litrato, may magaspang nasulat kamay, hindi ko sinasadyang mangyari to. Agad itong dinala sa Legazpi City Police Office bilang karagdagang ebidensya. Ngunit para sa ilang investigador, lalo lang itong nagdagdag sa misteryo. Totoo bang nagsisisi si Danny, o nag-iiwan lang siya ng huling mensahe bago maglaho ng tuluyan? Nang gabing iyon, nagsimula ng i-cover ng national media ang kaso. Ang balitang may pamagat na trahedya sa Legazpi, sa pagitan ng pag-ibig, paghihiganti at kamatayan ay naging viral. Ang buong Pilipinas ay nakatutok, naghihintay sa katapusan ng madilim na kwentong yumugyog sa Legazpi. Pero para sa pulisya, hindi pa ito ang katapusan. Dahil sa dulo ng ilog Kinale, isang mangingisda ang nakakita ng mga sariwang bakas ng paa sa putik, palayo sa ilog, patungo sa isang makapal na gubat sa hilagang bahagi. At doon, posibleng isang panibagong pagtugis ang magsisimula. Kinabukasan, sinimula ng pinagsanib na puwersa mula sa Legazpi Police, GI5, at Special Action Force, DISD, na pasukin ang kagubatan ng Batong Buhay, kung saan natagpuan ang mga misteryosong bakas ng paa. Kilala ang lugar na ito sa pagiging liblib, matatarik na daan, at bihirang puntahan ng mga tao. Makapal pa rin ang hamog at mabigat ang hangin sa amoy ng basang lupa. Bawat hakbang ng mga pulis ay nag-iiwan ng marka sa makapal na putik habang sinusundan nila ang mga bakas na lalong pumapasok sa kakahuyan. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nakakita ang isang miyembro ng mga bakas ng maliit na apoy, kasama ang balat ng tinapay at isang walang lamang bote ng tubig. Isang senyales na may nagpalipas ng gabi doon. Sinuri ni Captain Cruz ang lugar gamit ang flashlight. Buhay pa siya. Tingnan nyo, bago pa ang mga basura. Wala pang 12 oras to, sabi niya. Pinalawak ng pulisya ang paghahanap sa radius na 2 kilometro. Sa gitna ng mga palumpong, nakakita sila ng mga bakas ng gulong ng motorsiklo na tumatahak sa isang maliit na daanan na pinaniniwala ang daan palabas patungo sa isang barangay na nasa hangganan na ng Quezon Province. Mula sa mabilis na investigasyon, nalaman na isang residente doon ang nakakita sa isang lalaking payat at marungis na humingi ng sakay papunta sa highway. Ang itsura nito ay tugmang-tugma kay Danny. Inakala ng residente na isa lang itong turista na naligaw kaya hindi na siya naghinala. Pagsapit ng hapon, nang matanggap ang balitang ito sa Legazpi, pinalawak ang operasyon hanggang sa hangganan ng Quezon. Nagpadala rin ang IIK-5 ng koordinasyon sa IIK-4 para tumulong sa pagtugis. Opisyal nang inilagay ang pangalan ni Danny sa listahan ng mga wanted. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap ng gabing iyon. Sa gitna ng abalang investigasyon, nakatanggap ng ulat ang pulisya mula sa may-ari ng isang murang inn sa Lucena City. Inireklamo niyang may isang bisitang nagmamadaling umalis at hindi nagbayad. Nang suriin ang kwarto, may naiwang matapang na amoy ng pestisidyo at isang lokal na dyaryo na nakatupi sa pahinang nagbabalita tungkol sa pagkamatay ni na Elena at Maya. Sa ibabaw ng dyaryo, may malabong sulat kamay gamit ang asul na ballpen, hindi totoo ang balitang ito. Hindi sila biktima. Natigilan ang mga investigador. Sinusubukan ba ni Danny na ipagtanggol ang sarili o nagtatanim siya ng maling kwento para palabasin na hindi siya ang salarin? Agad na siniyasat ng pulisya ang paligid ng inn. Sa CCTV, nakita ang isang lalaking nakaitim na jacket, bahagyang nakatakip ang mukha, at may dalang sling bag. Lumabas siya bandang 2:00 ng madaling araw at naglakad patungo sa lumang terminal ng bus. Dumating ang mga pulis 2 oras makalipas, ngunit wala na si Danny.
Ang tanging naiwan ay isang bote ng inumin sa basurahan sa likod ng terminal na may bahagyang amoy ng kemikal at isang sulat sa pader ng banyo na nagsasabing, hindi ba'y nag-iisa? Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng balahibo. Isinulat ba ito ni Danny para hamunin ang pulisya o para ipaalam na may ibang tao sa likod ng trahedya? Nagsimulang maghinala ang mga investigador. Posible kayang si Danny ay isang tauhan lang sa isang mas malaking plano. Dahil mula sa pinakabagong pagsisiyasat, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Ang bank account ni Elena ay nakatanggap ng misteryosong transfer na nagkakahalaga ng ₱150,000 isang araw bago ang kanyang pagkamatay mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Nang suriin pa ito, ang account ng nagpadala ay mula sa isang online lending company na nakarehistro sa pangalan ni Danny, ngunit gumagamit ng ng ibang tao. Dito na pagtanto ng pulisya na ang kaso ay hindi na lang tungkol sa isang nasirang pamilya, kundi isang kadena ng manipulasyon at krimen na maingat na itinago. At sa gitna ng katahimikan ng gubat, dahan-dahang tumunog ang radyo ng pulisya. Sir, may nakita kami sa isang lumang kubo mga 500 metro mula sa daan. May mabahong amoy at isang itim na jacket. Dumidilim na ng pasukin ng team ang lugar ng lumang kubo. Ang gusali ay nakatagilid sa gitna ng isang abandonadong taniman ng goma. Ang mga pader nito ay bulok na, butas-butas ang bubong, at halos natatakpan na ng matataas na damo ang harapan. Ngunit mula sa siwang ng pinto, naamoy ang nakakaduwal na amoy, pinaghalong nabubulok na laman at kemikal. Itinaas ni Captain Cruz ang kanyang kamay, senyales na huminto ang lahat. Mag-ingat, huwag hawakan ang anuman hanggat wala ang Soko team, bulong niya. Nang itulak ang pinto, biglang tumahimik ang lahat. Sa isang sulok, may katawan ng isang lalaki na naagnas na, nakahiga ng patagilid, yakap-yakap ang isang itim na sling bag sa sahig ay nagkalat ang mga papel, bote ng pestisidyo, at isang lighter. At sa pader sa likod niya, nakasulat sa malalaking itim na letra, "Niloko Jag." Lahat ay napatingin sa takot. Mula sa wallet na nakuha sa bulsa ng biktima, malinaw ang pagkakakilanlan, si Danny. Agad na ipinadala ang forensic team mula Legazpi. Mula sa paunang pagsusuri, tugma ang fingerprints at mga katangian ng katawan sa data ng suspect. Tinatayang mahigit 3 araw na siyang patay. Sa tabi ng kanyang bangkay, may isang huling sulat na isinulat sa asul na tinta na unti-unti nang kumakalat dahil sa halumigmig. Ang nilalaman nito ay maikli ngunit nakakayanig, hindi ko sila pinatay. Inutusan lang ako. Sabi niya matatapos ang lahat kung susunod ako. Pero pagkatapos noon, nawala siya. Hindi ko na kaya. Nagtapos ang sulat sa pirma ni E at sa ilalim nito, may malabong pangalan na nagsisimula sa isi. Agad na sinuri ng pulisya ang pagkakakilanlan ng pangalang iyon. Base sa digital forensics, natuklasan na ilang linggo bago ang pagkamatay, nakipag-ugnayan si Danny sa pamamagitan ng isang messaging API sa isang nagngangalang Renato Rin De Leon na dati niyang kasosyo sa negosyo. Lumabas din sa bank records na ang ₱150,000 na pumasok sa account ni Elena ay galing sa account na pag-aari ni Rin. Ang katotohanan ito ay tuluyang nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Hinala ng pulisya, si Rin ang tunay na utak sa likod ng trahedya. Maaaring dahil sa paghihiganti o para burahin ang anumang bakas ng kanilang iligal na transaksyon noon. Ang balita tungkol sa pagkakahanap sa bangkay ni Danny ay mabilis na kumalat. Ang headline kinabukasan, Suspect Legazpi Tragedy natagpo ang patay, utak ng krimen, tinutugis. Ngunit sa gitna ng inaakalang pagtatapos ng kaso, isang bagong ebidensya ang natagpuan sa kubo. Sa loob ng sling bag ni Danny, may isang maliit na asul na flash drive. Nang suriin, nagimbal ang mga investigador sa laman nito. Naglalaman ito ng isang voice recording ng pag-uusap ni Danny at isang lalaking may malalim na boses na pinaniniwalaang si Rin. Sa halos 2 minutong recording, maririnig si Rin ang nagsasabi, "Painumin mo lang ng kaunti, huwag marami para magmukhang natural." Sumagot si Danny, "Pero anak ko yon, Rin." At sumagot si Rin, "Kung papalpak ka, alam mo na ang mangyayari. Ikaw ang may utang, hindi siya." Pagkatapos noon, may narinig na tunog ng nahulog na bagay at isang mabigat na paghinga. Ang recording na iyon ang naging hindi maikakailang ebidensya na si Danny ay hindi nag-iisa. Siya ay isang kasangkapan lamang sa isang mas malaking masamang laro, itinulak ng takot,
utang, at psikolohikal na panggigipit. Ngayon, malinaw na ang bagong target, si Rin. Naniniwala ang pulisya na siya ang anino sa likod ng trahedyang yumugyog sa buong Legazpi. Ngunit bago pa man simulan ang operasyon, isang tawag ang pumasok sa himpilan mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado ngunit nakakakilabot. Hinahanap niyo ko, no? Pero nakalimutan niyo. Hindi lang ako ang nag-iisa. Agad na naputol ang tawag. At nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto ng mga investigador na binubuksan pa lang nila ang unang pahina ng isang mas madilim na kwento. Gabi na sa Legazpi. Ang madilim na kalangitan ay tila sumasalamin sa bigat ng atmosfera sa loob ng Legazpi City Police Office. Ang voice recording mula sa flash drive ang naging pangunahing ebidensya. Sa loob lamang ng ilang oras, opisyal na inanunsyo ang pangalan ni Renato Rin De Leon, 38 taong gulang, bilang bagong suspect at utak ng trahedya. Mula sa mga talaan, dati siyang kasosyo ni Danny sa kanilang sari-sari store. Ngunit nagtapos ng masama ang kanilang relasyon matapos malugi. Si Elena, na siyang tumutulong noon sa accounting, ay tumangging mag-transfer ng pera ng kumpanya sa personal na account ni Rin dahil sa hindi malinaw na transaksyon. Mula noon, nagtanim ng galit si Rin at sinimulang gipitin si Danny gamit ang mga pekeng utang. Mabilis na kumilos ang team. Batay sa digital footprint mula sa mga mensahe at bank transactions, na-trace si Rin sa Cebu City. Pinatibay ito ng ulat ng isang residente doon na nakakita sa isang puting sasakyan na walang plaka sa likod na huminto sa isang maliit na inn malapit sa terminal. Ang lalaki sa loob ay laging balisa at nakatakip ang mukha ng itim na sombrero. 11:15 ng gabi, sabay na kumilos ang pinagsanib na puwersa ng I-5 at I-7 patungo sa lokasyon. Dahan-dahan silang dumating, pinatay ang sirena, at pinalibutan ang inn. Mula sa isang surveillance camera na nauna nang inilagay, nakita si Rin na nakaupo, ay sinusunog sa isang metal na mangkok, mga dokumento at cellphone. Walang pag-aalinlangan, sinalakay ng mga pulis. Pulis, sigaw nila. Itaas ang mga kamay. Nagulat si Rin. Sinubukan niyang tumakas sa bintana sa likod, ngunit natigil siya nang tutukan siya ng baril. Sa loob ng ilang segundo, nahuli siya ng walang kahirap-hirap. Hawak pa niya ang isa pang maliit na pulang flash drive na naglalaman ng mga data ng transaksyon at listahan ng ilang pangalan. Sa interrogation room, una siyang nanahimik. Ngunit matapos ang ilang oras ng pressure, gamit ang matitibay na ebidensya, nagsalita siya sa isang kalmado, ngunit malamig na tono. Sumusunod lang ako sa utos. May taong nasa itaas ko na nagsabing kailangang magmukhang suicide ng isang mahirap na pamilya. At maniwala kayo, hinding-hindi niyo siya magagalaw. Ang pahayag na iyon ay nagpagimbal sa mga investigador. Sino ang taong yon? Tanong ni Captain Cruz. Ngumiti si Rin. Kung magsasalita ako, maraming malalaking tao ang babagsak. Naging mas matindi ang tensyon. Tumanggi nang magsalita si Rin pagkatapos noon. Kahit nang ipakita ang voice recording, sinabi lang niya, kapag namatay ako, tingnan niyo kung sino ang darating sa burol ko. Kinabukasan, opisyal na ikinulong si Rin. Ngunit ilang oras lang ang lumipas, isang nakakagulat na balita ang dumating. Natagpuang wala ng buhay si Rin sa loob ng kanyang selda. Sa pader, may nakasulat gamit ang dugo, hindi tapos naglaro. Walang senyales ng karahasan, tanging dugo mula sa kanyang pulso at isang mensaheng nagpatigil sa mundo ng mga investigador. Muling nag-ingay ang media. Ang headline, Utak ng Legazpi Tragedy, Misteryosong namatay kulungan. Iginiit ni Colonel Valdez na hindi pa sarado ang kaso. May malakas na indikasyon na hindi ito suicide. Iniimbestigahan namin ang posibilidad na may mas malaking network sa likod nito. Samantala, nabalisa ang mga taga-Legazpi. Sa apartment ni na Elena, may mga nagsasabing nakakakita sila ng anino ng isang lalaki na nakatayo sa harap ng bahay tuwing gabi. Nang suriin ng pulisya, tanging bakas ng bagong sapatos ang nakita sa basang lupa. At nang magbalik ang gabi, isang pulis na nagbabantay sa lugar ang nakarinig ng mahinang tunog mula sa loob. Parang iyak ng babae at tawa ng bata na nagmumula sa sala. Ngunit nang buksan ang pinto, walang tao. Tanging ang puting tasa na ngayon ay basag na sa sahig, kahit na dapat ay nasa kustodya ito ng pulisya.
Opisyal nang pumasok ang kaso sa panibagong kabanata. Ang trahedya na dati mukhang simpleng kwento ng pamilya ay naging isang madilim na labirinto ng lihim at paghihiganti. At nang gabing iyon, sa TV monitor ng himpilan, isang mensahe ang lumitaw sa computer ng investigador na walang malinaw na pinagmulan, kakaumpisa bilang ninyo. Umaga sa Legazpi City Police Office, mabigat ang tensyon. Puno ang digital forensic room ng mga pulis na sinusubukang i-trace ang pinagmulan ng misteryosong mensahe. Ang mga salitang kakaumpisa bilang ninyo ay lumitaw ng walang koneksyon sa internet o anumang external network. Ngunit lumabas ito mula sa isang file na may pangalang TC na walang sinuman sa team ang gumawa. Sinubukang buksan ang file. Pagkatapos ng ilang segundo, isang 47 segundong video ang lumabas. Ipinakita nito si Rin, maputla, na nagsasalita, "Kung pinapanood nyo to, ibig sabihin patay na ako. Pero huwag nyo akong sisihin. Maliit na bahagi lang ako ng isang mas malaking bagay." Tumingin kayo sa hilaga, may nagbabantay sa lahat mula sa likod ng mga numero. Ang huling pangungusap ay nagpatahimik sa lahat. Sa likod ng mga numero, isang code ba ito o isang taong nagtatago sa sistema ng pananalapi? Pagkatapos ng video, isa pang linya ng text ang lumabas, may alam si Elena na hindi niya dapat malaman. Ang pangungusap na iyon ay yumanig sa buong investigasyon. Si Elena, na itinuturing na biktima, ay posibleng maihawak na malaking sikreto. Matapos suriin ang bank data at ang pulang flash drive ni Rin, natuklasan na ang $150,000 ay galing sa isang online lending company na Arta Fintech Solutions. Ang kumpanya ay walang opisyal na lisensya mula sa KIS, at ang address nito sa Maynila ay isang bakanting gusali. Ang mas nakapagtataka, bawat transaksyon ay may paulit-ulit na code, 0110. Iyon ay binary code para sa dalawa, sabi ng isang tech expert. Maaaring nangangahulugang pangalawang tao, isang taong mas mataas kay Rin. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa SEC Anti-Cybercrime Group. Natuklasan na ang server ng Arta Fintech ay konektado sa isang anonymous na account sa ibang bansa na may username na Rector02. Ang account na ito ay huling naging aktibo 1 oras pagkatapos ng pagkamatay ni Rin at nagpadala ng isang naka-encrypt na mensahe, "Isara ang Kuranji file." Magsisimula na ang susunod na operasyon sa Davao. Ang Kuranji ay ang orihinal na pangalan ng barangay sa script. Ito ay magiging Rawis file sa ating adaptasyon. Kaya ang mensahe ay, "Isara ang Rawis file." Magsisimula na ang susunod na operasyon sa Davao. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Captain Cruz, tinititigan ang litrato ng pamilya ni Elena. Bumulong siya, kung network ito, ibig sabihin may iba pang biktima. Biglang kumurap ang ilaw. Kusang bumukas ang computer sa kanyang mesa, nagpapakita ng isang bagong litrato, isang simpleng bahay sa Davao na may pulang marka sa pader at sulat na, "Magsimula rito." Walang koneksyon sa network, walang flash drive na nakasaksak. Ang file ay lumitaw mula sa kawalan. Isang minuto ang lumipas, kusang gumana ang printer sa sulok, nagprint ng isang pirasong papel na may GIS coordinates na tumuturo sa isang lokasyon sa Davao City, malapit sa Davao River. Inutusan ni Colonel Valdez na magpadala agad ng team. "Kung hindi ito nagkataon, mas malaking grupo ang kinakaharap natin," sabi niya. Bago umalis ang team, isang pulis ang nakakita ng isang maliit na tala sa lumang folder ni Elena na naiwan sa opisina. Nakasulat dito, "Kung may mangyari sa akin, hanapin niyo ang isang taong nagngangalang Benjamin Recto." Alam niya ang lahat. Benjamin Recto. Ang pangalang tila konektado sa Rector02. Madaling araw, 2 patrol car at isang intelligence team ang umalis mula Legazpi patungong Davao. Isang mahabang paglalakbay. Samantala, sa isang bahay sa tabi ng Davao River, isang lalaking nakasalamin ang nakatitig sa laptop, bahagyang nakangiti habang pinapanood ang balita tungkol sa gulo sa Legazpi. Hawak niya ang isang puting tasa, kaparehong-kapareho ng natagpuan sa apartment ni Elena. Dahan-dahan niya itong inikot at bumulong, masyado na silang malapit. Oras na para sa susunod na hakbang. At sa kanyang laptop, isang bagong file ang bumukas, Operasyon Davao 0111. Status, aktibo. Ang ilaw sa silid ay biglang namatay. 3 araw matapos ang misteryosong mensahe,
dumating ang team mula Bicol sa Davao, sinusundan ang ETH coordinates. Ang lokasyon ay isang simpleng bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng Davao River. Sa bintana, nakita nila ang isang lalaking nakasalamin na nakatutok sa mga numero at graph sa kanyang laptop. Nang pasukin ng team, sinubukan niyang patayin ang kanyang mga gamit, ngunit huli na. Nahuli siya ng walang laban. Ang kanyang pagkakakilanlan, Benjamin Recto, 42 taong gulang, ang utak sa likod ng Arta Fintech Solutions, isang front para sa isang malawakang illegal lending network. Sa loob ng bahay, natagpuan ang daan-daang data ng mga peking kliyente, ilan sa kanila ay gumagamit ng pagkakakilanlan ng mga taong patay na. Sina Elena at Danny ay dalawa lamang sa maraming biktima. Nang tanungin, sinabi lang ni Recto, wala akong pinatay. Sila ay mga numero lang sa sistema. Matapos ang halos 2 buwang investigasyon, isinara ng pulisya ang kaso ng trahedya sa Rawis bilang isang serye ng planadong krimen. Sina Elena at Maya ay naging biktima ng panggigipit sa utang at pagbabanta mula sa network ni Recto sa pamamagitan ni Danny. Si Danny, na nalubog sa utang, ay napilitang gawin ang karumal-dumal na krimen bago kitilin ang sariling buhay. Si Rin, ang kanang kamay ni Recto, ay inatasang maglinis ng lahat ng bakas, ngunit nagkaroon ng parehong kapalaran. Sa pagkakahuli ni Recto, nabuwag ang network. Ngunit kahit na nakamit ang hustisya, nag-iwan ng malalim na sugat ang trahedya. Ang apartment sa Rawis ay nananatiling bakante at nakasara. Ang ina ni Elena, si Nanay Remedios, ay nagsabi sa isang panayam, kung pera ang dahilan ng lahat ng ito, sana'y buksan ng Diyos ang mata ng mga taong sinasamba ang salapi. Ang anak ko ay namatay hindi dahil sa lason, kundi dahil sa takot. 4 na buwan pagkatapos ideklarang sarado ang kaso, tahimik na ang lahat. Ngunit isang umaga, isang anonymous na email ang pumasok sa opisyal na address ng pulisya. Ang subject, 0111. Ang susunod na operasyon ay nagsimula na. Ang attachment ay isang litrato, isang lumang bodega sa tabi ng isang ilog sa Iloilo, na maisulat sa gilid, dito sila nagtatrabaho sa dilim. Kasama nito ang isang file na naglalaman ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, mula sa parehong account ng Arta Fintech, isang network na dapat ay nabuwag na. Natuklasan na ang bodega ay ginagamit ng isang logistics company na pag-aari ng isang Adrian Fajardo, na may digital footprint na konektado kay Benjamin Recto. Pinaghihinalaang si Adrian ang bagong pinuno ng network na lumipat na ngayon sa iligal na kalakalan ng kemikal. Isang bagong task force, ang Kikuranji Task Force, ang binuo na pinamumunuan muli ni Captain Cruz. Sa Iloilo, sa isang pagsalakay sa bodega, natuklasan nila ang isang tagong silid sa ilalim ng lupa. Puno ito ng mga computer server, peking at isang malaking whiteboard na may nakasulat na T-Proyekto 0112. Sa ilalim nito, isang tala, si Elena ay simula lamang. Ang Rawis ay isang pagsubok lamang. Ang krimen na pumatay sa mag-ina ay isang eksperimento lamang pala para subukan kung gaano kalayo kayang kontrolin ng kanilang network ang mga tao gamit ang psikolohikal na panggigipit at digital na manipulasyon. Mula sa server, lumabas ang isang hindi inaasahang pangalan, Benjamin Recto. Ang sistema ay aktibo pa rin at konektado sa kanyang personal na account, kahit na siya ay naiulat na namatay sa kulungan dahil sa atake sa puso 1 buwan na ang nakalipas. Nang i-trace ang huling address, itinuro sila nito sa isang lumang bahay na nakalutang sa ilog, 2 kilometro lang mula sa bodega. Doon, natagpuan nila ang isang lalaking kamukhang-kamukha ni Recto. Mumiti lang ito at sinabi ko na sa inyo, simula pa lang ang Rawis. Ang lalaking namatay sa kulungan ay isang kapalit lamang. Sa ilalim ng bahay, natagpuan ang daan-daang data ng mga bagong biktima mula sa buong Pilipinas. At isang maliit na sulat para kay Captain Cruz, kung nababasa mo ito, ibig sabihin masyado ka nang malapit. Bumalik ka na bago kakainin ng lahat. Ang trahedyang yumugyog sa Legazpi ay nagbukas ng pinto sa isang mas malaki at mas madilim na katotohanan, isang paalala na ang kasamaan ay maaaring magsimula sa kasakiman at magtapos sa kawalan na hindi na maibabalik. Manatiling mapagmatsyag dahil bawat kwento ay may katotohanang naghihintay na mabunyag.